Magandang umaga mga ka-livewire. Job Gagalak ng Livewire Game Farm. Ngayong umagang ito, actually medyo tinanghali na nga, ay magpupungos tayo. Kagaya nito, itong stag na ito. Ito ay banded stag pero kailangan ng pungusan. Pero nag-isip ako kung pupungusan ko ba siya o hindi. Kasi nakatayo naman pero ito 1 month from now babagsak na ito. So madidelay ka na ng pagpupungos. So dati hindi ko agad dito pinungusan dahil akala ko nakatayo, pero lumalaki, bumabagsak. So nagdesisyon akong pungusan to. Ito pa yung isang candidate na pupungusan. Ito talagang kailangan ng pungusan dahil bagsak na. Ito pa yung isa nating nakita na kailangan ng pungusan kasi bata pa to pero tumatakip na sa mata. Parang masisira yung mata niya. At yung katabi niya, ayan din, bagsak na rin, puti. So kailangan ng pungusan. Pero advice ko lang, wag na wag kayong magpupungos kung ang manok ay hindi pa, o ang stag ay hindi pa lumalaban. Kailangan na lalaban na. At dito sa amin, kailangan na ispanan ng mga 2 beses bago natin pungusan. Okay, tuturo ko sa inyo yung style ko ng pagpupungos at yung mga ginagamit nating instrumento at yung mga gamot. Ito yung una natin pupungusan. Actually, itong mga ganitong manok na pupungusan, dapat ito piniprepare din. Dapat hindi sila pinainom ng umaga at dapat walang kain para sigurado tayo na hindi masira yung kanina. Yung style dito ng pagpupungos, pwedeng mag-isa lang or pwedeng may katulong ka, pero hindi naman lahat ng farms ay maraming farmhand na kagaya dito. So mayroong mga farms or manukan na solo-solo katawan lang. So ganito yun. So meron tayo dito, actually pwedeng ordinaryong sako ito. Sako ng feeds na walang laman. Pero this time, ang gagamitin ko is yung ginagamit ko sa table workout, which is may foam ng konti. Ganito yan. So ilalagay mo yung manok dito. Kandidatong pupungusan to para hindi magkasakitan. May katulong ka man o wala. Ayan, ingatan mo lang yung buntot na baka masira. Pero yung paa niya dapat nakalabas, para pag nasa loob kasi makakasipa siya, malakas. So sa pagkakataong ito, hindi siya makakapalag dito. Ayan. So pwede na akong magpungos. Okay. So pumapalag siya pero hindi siya makakapalag kasi yung paa niya hindi makakaabot dun sa tela. Mas maganda ito kung medyo kapit ng konti. Kung wala kang katulog, pwede na ito, ganito. So iabot mo yung gamit. So pwede na dito. Actually binasahan na namin yung paa nito. Sinisprayan na namin yung paa para lumamig, tsaka yung kanyang pinakampwet. Tapos meron akong ginagamit dito na bago pungusan at pagkagupit. Ito yung fast heal, pampabilis ito at magugulat kayo na napakabilis gumaling. Parang 2-3 days, parang galing na kagad. 1 week talagang makikita mo, maganda na. So i-sprayan mo siya, wala namang problema itong tumama sa mata. I-spray mo yung area na pupungusan mo at yung gagamitin mong instrumento, yung tape. Kaya mo. Okay? So dahil meron na siya, okay? Ito naman, ang pupungusan lang naman natin dito yung ibabaw So napakasimple lang nito. Ganyan mo lang, siguraduhin mo lang na nakuha mo yung puno. Ayun, ganyan lang kasimple. Medyo kunin mo lang yung nasa dulo, tapos na. Ngayon meron kang konting bulak dito. Kung mapapansin mo, kapag pinungusan konting dugo lang, konti lang yung sugat, tapos press mo lang konti, then sprayan mo. Pansin nyo, nawala agad yung pagdudugo. Bawas na bawas. So kahit anong gawin niya, hindi siya makakapalag. Kasi pangit yung pagpalag ng palag, dumudugo. Ngayon kung kalmadong kalmado,
Ayan. Ayos na ito. Tapos na. Okay. Wala masyadong dugo. Okay. Pause muna tayo. Ito naman yung ordinaryong hawakan. Dahil meron naman tayong katulog. I-sprayan natin yung ibabaw. At by the way nga pala, special na tips kumbaga. Dito sa live wire, hindi kami nagpupungos ng sabay. Inuuna ko it's either yung ibaba o yung ibabaw. Kasi napansin ko, kapag pinungusan mo ng sabay, kahit anong gawin natin, magdudugo at magdudugo yan. So, ang dami ng dugong mawawala sa kanila. Napapansin ko, 1 week after nung pungos, dahil meron nga tayong ginagamit na pastil, halos wala na yung sugat, gumaling na, pero siya namumutla. So dito sa method na ito, isa muna, hindi pwedeng pagsabayin para hindi ganun kadaming dugo ang nawawala sa kanya. Pero pwede naman tayo magkaroon ng interval na kahit 1 week eh. Tayo muna nating makarecover yung red blood cell niya. Pag normal na ulit, saka ulit natin pungos siya. Hindi kagaya ng pinagsasabay natin, talagang maraming dugo nawawala. Okay, spray natin. Sprayan ulit natin yung gunting. At ito, napakasimple lang naman ito eh. Ayan. Kunin mo lang yung puno. Tapos, gupitin mo. Kunin mo lang yung mga sobra-sobra. Ayan. Tapos na. Bulak. Then, spray. Mamaya lang, kita mo para wala nangyari dyan. Okay, ito na tayo sa kabila. Pause mo. Ayan, na-spray. Oh, napakabilis lang nito. Okay, spray. Lupit. Tapos na. Maliit lang na sugat at konting dugo lang. Okay, pause muna tayo. Okay. Simple lang. Seconds lang. Okay. Ayan. Kung dumating sa puntong masyadong madugo, press mo. Press mo lang. Press mo lang ganun. Yun mo, kanina madugo. Pag pinress ko. Yan, dugo. Okay. Gagalak ko ulit. Live wire game farm.